Ngayon ang pagkakataon na maipakita ang tunay na pagkakaisa ng bayan ng Santa Cruz. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Siyempre po, una kong pasasalamatan ang aking may bahay, si Doris, na dumanas din po ng maraming karanasan nang ako po ay pumasok sa politika. Nagsakripisyo po rin yan na gusto ng aking pinasok ang larangan ng politika sa pagsiservisyo po. Siyempre, ang aking Vice Mayor, si Laura Panganiban Obligasyon, na handa laging tumulong. Pagka sinabi ko dyan, Ura, apunuhan mo muna. Okay nang okay yan. Mukhang binigyan na ng go signal ng kanyang anak ni Ron, ni Consel Ron. Siyempre, si Consel Alan, pamatmat. Kasama ko ng 6 na taon at siya isa sa mga naging saksi ng mga tagumpay at marami rin kabiguan sa paglilingkod dito sa ating bayan. Konsehal Ambiel Panganiban. Ayaw ko na, baka mamaya ikaw ang masabi ko. Konsehal Mia Martinez. Konsehal Trophy Tolentino, isang magiging abogado na. Magkakaroon kayo ng abogado sa konseho. Konsehal Cleng San Luis. Yan. Konsehal Lucy Odihar. Konsehal Louie De Leon, at siyempre si Konsehal Eco Asinas, at ang aking bunsong anak, pero siya ang big daddy namin, si Bing Bong San Luis. Magaling akong kumanta yan, pero baka sample. Pero higit sa lahat, ako po'y magpapasalamat sa ating kasama Mayor Tobias Magkalas. Dahil po sa inyong presensya at pagsasalita at suporta, hindi po kay Egay San Luis, kundi sa tunay na pagsulong at pag-aayos o paghahanda ng kinabukasan ng ating susunod na henerasyon ng bayan ng Santa Cruz. Isa si Mayor Magkalas sa tumitingin sa darating na henerasyon, hindi siya tumitingin sa politika. Noong araw pa, nung ako'y congressman, mayor siya, magkatunggali kami ng partido, pero sinuportahan ko po. Noong nasira ang tulay, siya ang mayor, vice mayor si Louie, kaya kanina sinabi niya, agad-agad pinagawa po natin ang tulay ng Poblacion 5 at ng Santo Angel Central. Yan ang pagkakaiba ng ang congressman, national position, at ang local position o local chief executive. Kahit magkahiwalay, magkaibang kulay ng politika, ang tinitingnan ay ang kapakanan ng higit na nakakarami. Bigyan nyo lamang po ako ng pagkakataon, palagay ko po sa video ko kanina, na ibahagi ko na o naiparating ko na po ang mensahe. So, sa pagkakataon ko ito, napakahaba po ng aking mga pasasalamatan, hindi naman po pwedeng hindi pasalamatan ang mga tao o grupong ito. Unang-una na po ang ISNO, na hindi lang sa panahon ng kampanya, kundi sa lahat ng pagkakataon, kayo po ang nagsusulong ng mga programa ng ating bayan sa environment, sa mga kasiyahan, ng pandemya, at lahat ng mga programa ng bayan ng Santa Cruz. Sa ating Farmsy at Mapsy, sa Aquatico, lalo sa hanay ng 3 gulong sa TODA, sa mga kabataan ng pag-asa ng bayan, mga kapitan, mga barangay kagawad,
sa ating PWD, sa LGBTQ, sa ating, hello, sa ating mga senior citizens, sa ating 4Ps. Meron ba 4Ps dyan? Dalawa na po ang 4Ps natin. May national, may local, at meron din po tayong binuo. Salamat po sa aking isang kaibigan. Ayaw na niyang magpa-identify. Natutulungan po dahil hindi kaya ng pamahalang bayan na mapunuan lahat yan. Pero after elections po, bawal kasi nang mag-release ngayon, di ba? So, i-release po rin natin yan after election. Sa Market Association, nakita ko kanina. Nandyan po lahat. Muli, sa mga barangay leaders, sa mga clown ng Santa Cruz, nandyan pa ba? Si Ogie? Wala na. Sa mga barbero, na hindi po ako nagugupitan na. Sa mga solo parents, sa CSO, kababaihan, sa akin po mga hepe ng bawat departamento, kay Melvin, sa aking mga staff, kay AJ, kay Clarice, sa lahat ng mga kasama ko, sa aking mga alalay, paglalakad, napapagalitan ko pero hindi ako iniiwan. Sa aking pong mga kasamahan pa, na nandito si Jeff, ayan. At syempre, dami papasalamatan Yung bagong jingle po, natuwan-tuwa ang bayan ng Santa Cruz, kay Queen Lini Quinto ng Montserrat, kay King Brian Laresma. Sila po nag-compose noon. At syempre, kay Congressman Tony Carolino, kay Bukal Rayan San Luis, kay Kenneth Ragasa, at sa aking anak na si Bukal Milo na nagbigay sa kanyang nakakatandang kapatid, hindi dahil sa ayaw na niya, kundi ito ay siguro talagang iginuhit ng panahon o ng tadhana. Hiramin ko yung kay Marcos na iginuhit ng tadhana. Meron kasi kanya-kanyang inakda na yan, ginuhit na. Nasaan ka? Baka merong ibang plano. Ako nga po, nung natalong governor at congressman, sabi ko, sasabit ko na yung gloves ko sa politika. Pero, sino po ang magmaakalang ako'y magiging mayor ng Santa Cruz? Hindi ko pinangarap yan. Kaya nga lang, napakabigat po pala ng isang mayor. Lalo po, kung ganito po ang mga hamon at mga pagsubok na dumarating. Pero hindi po ako bumitaw. Nung pandemic, nakita nyo, hindi po ako bumitaw sa laban na yan. Kasama nyo ako, dito po ako sa bayan ng Santa Cruz, nakikita nyo noon, gumagawa ng lahat ng paraan. At ganoon din po pagkatapos ng pandemic. Danan nga lang, at ang politika ay naging hadlang. Ang Santa Cruz po ngayon ay hating-hati sa dalawang kulay ng politika, dilaw at pula. Yes. Noong po pagkatapos ng 2022, inabot ko po ang kamay sa aking mga kasamahang nagwagi sa labanan noong 2022. Kaya nga lang, hindi po nila ako, hindi ko masabi kung naintindihan po nila ako o baka nadiktahan sila ng ibang politiko. Dahil po, kahit po anong ganda ng aking panukala, kahit ano po ang aking pakiusap, ito po ay talagang nagkakaroon ng problema. At ako po'y nalulungkot na minsan sinasabi ng mga konsihal, Mayor, ayaw na namin dumating ang Lunes dahil session na naman. Wala na naman kaming matatapos dahil magbabangayan na naman to. Pero sa kabila po ng lahat ng yan, ang aking pinangarap sa Santa Cruz ay uti-uting nabubuhay at naipapatupad. Hindi ko man po naipatupad ang magandang palengke natin dahil pandemic
At pagkatapos, hindi rin po ako nabigyan ng kapangyarihan ng sanggunian para pumirma sa isang napakagandang kasunduan na siguro po alam nyo na po yung SM Palengke. Ano? Ngayon, ganun din yung utang na pagkatapos ng pandemya ay binigyan tayo ng pagkakataon na makautang ng napakaluwag. 2% lamang ang ibabayad natin sa loob ng 1 taon, 10 taon babayaran. Napakaganda po ng terms na yon dahil walang pera ang munisipyo, lahat wala pong pera after that pandemic. Kailangan pong i-replenish o magkaroon ng bagong puhunan ang ating bayan. Kaya lang, tiningnan nila na yan, kung na-approve po yan o binigyan ako ng kapangyarihan, siguro nadiktahan sila sa kulay ng politika na ito po, pag natupad ni Mayor Egay, nagawa ang SM Palengke yan, nakautang dahil naandito pa po ang representative ng aking mga katunggali. Noong aking pinaresenta ang programang yan, nagpalakpakan lahat ang mga kapitan na aking katunggali noon at gustong aprubahan na kaagad. Pero, pagka-aproba, nandiyan si Kapitana Nene, siya ang isang testigo noon. Pagka-aproba ng panukalang yon, nagmanifesto after 3 days at ang binanata nila ay no to loan daw, no to utang. Hindi nila binigyan ng pagkakataon na ito ay makarating at pag-usapan sa sangguniang bayan. Ito po ay demokrasya. Kailangan natin ang tunay na kalayaan ng pagsasalita at marinig lahat. Noong ako po'y nasa Kongreso, ang presiding officer, binibigyan ko ng pagkakataon sa committee pag ako ang nagpe-preside at sasabihin ko kung sino ang may oras at merong karapatang magsalita at binibigyan ko lahat ng pagkakataon. Dito po sa naririnig ko ay mukhang hindi po nasusunod ang parlamentarya na sa ating sanggunian. May diferensya po ito kung ganito po ang nangyayari. Ngunit ang mayor po o ang punong bayan na hindi pwedeng manghimasok dyan. Sila rin po ang kailangang mag-ayos niyan. Depende sa kanilang internal rules na tinatawag. So, minsan si Konsyal Alan ay hirap na rin po. Sabi niya, ayoko na, Mayor. Punong-puno na ako. Pero sabi ko, hindi tayo titigil. Dahil kailangan ng bayan ng Santa Cruz ang mga programa at proyekto ang ating iniisip. Ano po ang mga programa at proyekto niyan? Kita nyo ang ating Rice Processing Center. Yan po ay nakapaloob doon. Pero nailusog po namin yan. Ngayon, pinakikinabangan na ng bayan ng Santa Cruz. At sa kauna-unahang pagkakataon, noong Enero po, nakapagbenta po tayo ng 40 pesos na presyo ng 1 kilo ng bigas dahil po dyan sa Rice Processing Center. Kung hindi pa po nyo alam yan, pumunta po kayo doon. Napakaganda ng bigas na yan, 40 pesos lamang ang bili ng ating mga kababayan. Ano? Pinipilit namin lumaki yan. Ano pa po ang plano ko noon? Na ito pong munisipyo sana ay maipagawa na dahil mag-100 taon na po ito. Kailangan iayos po ang ating munisipyo. At the same time, yung likod po ay magawang community hospital na magkakaroon ng mga bagong kagamitan. Dahil kumpleto na po tayo ng doktor. Ang auditorium nga natin, ang ginagamit natin, clinic pansamantala. Ano? Sa bukid, nakita nyo magmula Uugong hanggang Bubukal. Napakaliwanag ng ating kalsada dyan. Ganon din po sa Duhat hanggang Pagsawitan hanggang sa Santissima, hanggang dito po sa bayan. At alam ba ninyo na ang buong linya
mula Duhat, papunta ng Uugong, Bubukal, hanggang Pagsawitan dito sa bayan, tayo po ay namomonitor dito sa command center. Meron na po tayong kompletong CCTV at kaya po minsan may umiikot na drone dyan. Sila po ang nagmamatyag sa atin. Ano pa po ang dapat gawin? Ito po lahat ay darating. Dahil ito ay talagang kailangang maipatupad. Ang palengke na lang po ang talagang kulang natin. Dahil napakalaki po ng gastos diyan. Hindi po pwede yan na una, gagawin natin. Pangalawa, gagawin natin. Mahihirapan po. Unang-una po, kailangan nating ayusin at drainage niyan dyan. At saka yung septage management niyan. Napakalaki po ng problema ng palengke. Pero hindi po ako titigil na yan ay magawa ng paraan sa kabila ng lahat ng hamon na ito. At ganun din po ang ating mga kababayan na naandyan sa laylayan ng Santissima, San Pablo Norte. Ganun din kahapon sa Malinaw. Nakita ko ang mga nakatira sa tabing sapa na kung babagyo ay pwede pong silang madala ng mga agos ng tubig. Kailangan na po natin magbukas ng bagong settlement o housing sa ating mga lote dito po sa ating matataas na lugar. Pero ang uunahin po natin dyan ay kabuhayan. Kailangan natin meron kayong kabuhayan pag lumipat ang ating mga kababayan na nasa danger zone. Dahil yan po ay batas. Kailangan ialis na natin. Kwentahin niyo po, taon-taon na lang pag bumabagyo, habagat, napakalaki ng ginagastos ng pamahalaan para ilikas yan. Pakainin, itira sa mga school building. Kung pagsasama-samahin po natin yan, mas mainam na bigyan ng pabahay at kabuhayan sa mga lugar na ligtas kayo sa baha. Ano ba po yan? Yung pong investment na kailangan natin dito. Ngayon, yung PPP ordinance natin naging obsolete dahil po dun sa bagong batas na nasyonal. Kailangan din po yan na baguhin o i-amend ng ating bayan na aayon sa National PPP Code. Marami po yan. Napakakomplikado po ng pagpapatakbo ng pamahalang bayan na kaya po napakahirap kung ang congressman, ang vice mayor at ang mga konsehal at ang mayor ay hindi magkakasundo. Napakaganda po sana kahit na pula, dilaw, asul, berde o anumang kulay. Ang dapat tinitingnan ay ang kulay ng balat natin na tayo ay Pilipino na isang lahi na nagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Madali po magpatupad ng mga programa kung naandyan ang pondo. Pero katulad ng aking karanasan, humingi ako ng mga pondo. Minsan sinabi pa ata ng isang kasamahan nila, tamad daw ako. Kung ako po ay tamad, hindi po din ganitong karami ang aking natulungan mula nung ako'y naging congressman at naging mayor. Minsan po nakahingi ako sa Senate President. Yan pong bagong bayan, yung galing sa Grove. 70 million yan. At yung pong covered court dyan sa bagong bayan, dun sa sa local, sa DILG. Noong kinausap ko ang DPWH, ang sabi ng engineer, Mayor, yan po idadaan sa congressman. Sabi ko, okay lang yun, kahit dumaan sa congressman kasi gaayan, national budget. Pero ito po ang gusto naming design para hindi bumaha doon sa bagong bayan. Hindi po sila po masusunod si congressman. Ay di,
pinabayaan ko. Ano po ang nangyari dun sa project sa Bagong Bayan? Hindi ba lalong bumaha? Kasi ang munisipyo ang nakakaalam dyan kung ano ang gagawin. Hindi po ba? Ngayon, yung sa DILG, isa-isang covered court ang nahingi ko kay Senator Revilla. Ayan, nandiyan si Tita Tess. Ano? Kasi yung manugang niya ang tumulong sa akin doon. Isipin nyo, hindi ko pinakailman nyo kasi DPWH yun. National yun sa congressman. Ay di dumating ang DPWH at ang contractor. Natapos, binigay sa akin ang susi. Ay di ako tuwan-tuwa. Pagdating ko doon, lupa po ng munisipyo yun, ha? Tandaan nyo, lupa ng munisipyo. Pagdating ko doon, nagulat ako, ang laki, bulwagang agaraw. Ay ni si Senator Revilla, hindi binigyan ng kredito doon. Dapat po doon, sino man ang nagpagawa niyan, si Mayor man, o kung sino man ang dapat ilagay doon, ito ay proyekto ng mamamayan ng bayan ng Santa Cruz. Hindi mo ba? Hindi yan pag-aari ng kung sino man. Nakita niyo ba ang aking ama na naglagay ng araw ng proyekto? Yung liwasang San Luis. Dahil namatay na po yan, si Gobernador. Yung FT San Luis, integrated. Dahil patay na si Gobernador, pwede nang ilagay po ang pangalan. Nakita niyo ba ang pangalan? Napakadami po niyan. Pero sa bagay, yan po ay kasama talaga sa politika. Pero kung hindi naman ikaw ang naglakad talaga, ay magkaroon ka naman ng konting decency o maging patas ka naman. Hindi po ba? Ayan. Dahil ako, alam ni Tita Tess, nilakad namin kay Senator Revilla. Ito pa maganda. Yung pong matadero dyan, di ba, nakapagpatayo tayo sa Poblacion 5, naandyan ba sila konsihan? Ayun. Quezon Puti, building. Hiningi natin, binigay ni Senator Tol Tolentino. Dumating yung traktor dito at saka DPWH. Ano pong sabi sa akin? Gagawin na ho namin yan sa DPWH. Sige, okay. Pero ang ipipintura po ay pula. Sabi ko, hindi ako papayag. Sabi ko, kung pula ipipintura nyo, Quezon Puti yan eh. Wala namang Quezon pula. Di ba? Di ba? Kaya sabi ko, huwag nyo nang i-implement. Kaya yun, namumuti yun dahil Quezon Puti. Anyway, yan po ang aking dinadanas. Pero ang isang masakit na naranasan ko ay tawagan ako ng isang kaibigan kong senador. At ang sabi sa akin, Mayor, ano bang galit sa iyo ng congressman? At lahat ng aking planong proyekto sa iyo ay ipinalilipat sa ibang bayan. Ito po ang katotohanan niyan. Sinabihan ako noong isang senador na yun. Nakakalungkot po. Na ako po kailanman kahit alam kong kalaban, pag lumapit po rito, ang lagi kong sinasabi, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo. Dahil ako po'y naniniwala, kung ako man ay inihalal ng mga dilaw, ng aking mga supporters na mas marami o majority ng bayan ng Santa Cruz. Pagkatapos ng halalan, ako po ay mayor ng lahat. Hindi mayor lamang ang aking mga taga-support. Ito po ang kailangan maituwid natin. Na kung kayo ay maglingkod kayo ng tama na ayon sa inyong puso't damdamin. Sabi nga po sa Corinthian, my helping hand to an empty world is nothing if love is not the motive. Di po ba? So ito po ang kailangan natin.
politiko ako, pero kailangan ang paglilingkod mo ay hindi dahil sa makukuha mong boto, kundi sa iyong magagawa bilang isang lingkod bayan. Ito po ang iniwan sa akin ni Governor San Luis. Higit sa lahat, narinig nyo kanina, sinabi ko, ang serbisyo publiko at ang negosyo kailanman ay hindi pwedeng pagsamahin. Yun ang lagi kong sinasabi rin sa aking mga anak. Maaaring ang aking mga anak nagtatampo sa amin. Pag may pinapakiusap sa akin na hindi pwede. Pero minsan, tinitiis ko kahit alam kong masama ang loob sa akin ng aking mga anak na yan. Dahil ako ay nakaranas din nang ako ay tanggihan ng aking ama ni Governor San Luis noon. Na noong 1970s, sana nasa akin na ang libu-libong ektarya na lupa diyan sa expressway nung nakita ko ang plano. Pero pinigilan ako ni Governor, sabi niya, ang serbisyo publiko at ang negosyo kailanman ay hindi pwedeng magsama. Pero iniisip ko, sana sinabi ko sa tatay ko noon, magalit na ho kayo. Ngayon ko na-realize dahil napakalaki ng mga presyo ng lupa doon. Pero hindi po ako nagsisisi. Dahil katulad ng aking anak na bunso si Bingbong, sabi niya noon, Daddy, bakit ako'y pinangalan mong Felicissimo Mateo, Lavinia San Luis, ang hirap na hirap. Noong siya ay nangampanya, tuwan-tuwa sa kanya dahil sinasabi ko ano ang ginawa ng kanyang lolo Governor San Luis sa lalawigan ng Laguna. Ngayon, pinagmamalaki ko ang pangalang yan. At higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal na sinabi ng aking ama. Kung ang puso ang sagisag ng pag-ibig at pagmamahal, sa puso ng San Luis ay walang nakaukit at nakakintal, kundi pag-ibig at pagmamahal sa lahat at bawat isang mamamayan. Higit sa lahat, sa bayan ng Santa Cruz. Bayan ng Santa Cruz, mabuhay tayo! Bumoto tayo ng tama sa Mayo 12. Ilaban natin ang tunay na karapatan ng bawat isang Pilipino na makapamuno ng tama at maayos sa ating bayan. Ingat po kayo. God bless ang ating bayan ng Santa Cruz. Ang bayan ng Santa Cruz, ang mananatiling ama ng bayan ng Santa Cruz, Mayor Egay San Luis. Mahal ang bayan, mahal din ang buong Santa Cruz. Muli, mga kababayan, mananatiling naman ang bayan, Mayor Egay San Luis, kasama si Vice Mayor Laura Pangaliban Obligasyon, kasama si Gonzal Eco Asinas, Gonzal Rumi de Leon, Gonzal Lucy Odihar, Gonzal Pia Martinez, Gonzal Topi Tolentino, Gonzal Len San Luis, Gonzal Abdiel Pangaliban, Gonzal Alan Pangaliban, Bukal Rayan San Luis, Bukal Kenneth Ragasa, at Congressman Attorney Tony Carolino. Tandaan po natin ang laging sinasabi ni Mayor Egay San Luis. Mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Ingat sa inyong pag-uwi. God bless us all.